Alam niyo, grabe yung kinanta natin na Hosanna in the highest. Alam niyo po, isa yan sa mga kakantahin din sa langit. No, yung Hosanna in the highest na yan. And alam niyo po, ang ating Panginoong Jesus, He just doesn't want yung praises of His people, pero gusto niya yung puso ng bawat isa sa atin, amen, kung ano yung nasa sa loob natin, yung mga desires natin, desiring natin siya sa ating mga buhay. And I believe nandito ka kapatid because you are desiring God in your life. Amen ba yun? Now, ito na po yung ating month ng March na kung saan meron tayong another series and it's all about just Jesus. Sabihin mo nga, si Jesus lang. Come on, one more time, si Jesus lang. Yung gusto mo ng breakthrough sa buhay mo, gusto mo may magbago, sabihin mo, si Jesus lang. Amen. And alam niyo po, sa buhay ng bawat isa sa atin, alam niyo po ba na merong mga solution sa lahat ng bagay. Pero one of the most sought after na problema ng buong mundo is actually death. Hinahanap kung ano ba yung magiging solution sa kamatayan. Hinahanap yung solution para magkaroon ng eternal life ang kahit na sino sa atin. Dahil kahit ikaw ay mayaman, tanyag na tao, alam niyo po, yung buhay na walang hanggan, imposibleng makamtan ng kahit sino man sa atin. Kahit magpa-Vicky Bello ka pa. No? But Jesus says, sa Kanya daw natin matatagpuan ang tunay na buhay. Dahil we live in an imperfect world, para maging perfect ang world natin, kailangan natin si God na gumawa ng sanlibutan. Amen? Amen ba? Amen. Kailangan natin si God. And alam niyo po, dahil tayo ay created by God, alam niya lahat ng bagay tungkol sa ating mga buhay. Gusto ko pong sabihin sa bawat isa sa atin this afternoon, next slide, na hindi ka lang basta naiintindihan ni Jesus, alam niya yung buong story ng buhay mo. He's the God of the universe that knows the past, the present, and the future. Hindi lang niya alam kung ano yung sino ka sa panlabas, alam niya rin actually kung ano yung panloob na meron ka. Alam ng Diyos kung ano yung nasa sa puso mo. Hindi nakikita ng katabi mo, tignan mo yung katabi mo, though maganda yan, gwapo yan, amen? Hindi kayo nag-a-agree. Yung katabi mo di nag-a-agree. Come on, maganda yan, gwapo yan, amen? Pero ito no, hindi mo nakikita kung ano yung nasa sa loob niyan. Pwedeng he is hurting inside. He is broken inside. Or pwedeng talagang maraming struggle yan sa kanyang personal life. Pero alam niyo po, nakikita ni Jesus ang lahat ng bagay. Sabi mo sa katabi mo, nakikita ka ni Jesus. Sa panahon po ngayon, nang tinignan ko sa internet, kung gaano ba kadali gumawa ng social media account, next slide please, napakadali na lang po pala. Kaya pala ang dami ngayon merong mga posters, yung ilan sa atin, 6 yung accounts. Nung sinearch ko yung isang pangalan, 7 account pala yung friend ko. Ang dami niyang ginagawang account, ano? But dito ko na-realize na kung saan, kahit sa social media, pwedeng kilala ka ng mga tao dahil sa itsura mo, dahil sa pananalita mo, pero ang tanong sa bawat isa sa atin, meron ba talagang nakakakilala sa iyo sa kung sino ka? For most of us, kilala natin ang isang tao base lang sa mga pinopost nila. Tama ba yon? Sino sa inyo dito nagpo-post ka ng time na kung saan hindi maganda yung nangyayari sa buhay mo? Meron ba dito nagpo-post yung pangit ka? Hindi, di ba? Madalas ang po-post natin, yung maganda ka, nakangiti ka, yung bang fresh na fresh ka, bagong ligo. Sinong naligo ngayong araw na to? Konti lang nag-amen. Sabi mo sa katabi mo, kaya pala. Well, let me tell you this, kapatid.
pwedeng nakikilala lang natin yung mga tao based on their outer appearance. No? Based sa stories lang nila sa Facebook. Based sa mga pinopost lang nila. But we do not know who they really are. But this afternoon, mga kapatid, I want to share with you the Jesus, next slide please, who knows you. Naulit ko po, I want to share with you the Jesus who knows you. Sa Tagalog, madali lang. Sabi mo nga sa katabi mo, sa Tagalog, madali lang. Ano yun? Anong Tagalog nito? Next slide please. Si Jesus, kilala ka niya. Amen? Kilala ka ni Jesus. Pwedeng hindi ka kilala ng lubusan ng mga magulang mo, dahil bakit? Pwedeng nag-hide ka sa kanila. Mga secrets mo, hindi nila alam. Iba ka sa school, iba ka sa bahay. No? Pwedeng iba ka sa work, iba ka rin kapag kasama yung church friends mo. But let me tell you, kapatid, kilala ka ni Jesus. And dahil kilala ka ni Jesus, alam niyo po ba, si Jesus, He sees the hidden parts. Please, pakisabayan po ako, no? Next slide, please. Si Jesus, alam niya yung hidden sa ating mga buhay. Yung mga bagay na hindi nakikita sa'yo. Yung mga time na kung saan, parang feeling mo wala nakakaintindi sa'yo, nagkakamali ka. Actually, Jesus knows yung intention mo. Jesus knows your thoughts. Jesus knows what's going on sa puso mo, kung naglalaban ba yung desires mo, or sometimes nagtatalo yung puso at isip mo sa mga decisions. Jesus knows the hidden parts. Kaya ang nakakaalam ng secrets mo, sino talaga? Sino talaga? Si Jesus. And dahil kilala ka ni Jesus, alam niyo po, si Jesus, pagdating sa Bible, He is really frank. Ano yung sabihin nun? Prangka si Jesus. Totoo, talagang dediretsuhin ka niya sa mga issues sa buhay mo. Dahil kilala ka niya, eto no, kaya kanyang straighten sa kung ano yung mali sa buhay mo, kung ano yung tama sa buhay mo. Jesus actually speaks the truth. So may mga nagsasabi, may mga hindi naman po talaga kayang gawin ang Diyos. Yes, there is truth in that statement. Dahil may hindi kayang gawin si God. Ano yun? Maging against siya sa kung sino siya. Okay? God can't be against kung sino ba siya. If the God we know is a God na kung saan hindi siya sinungaling, ano ibig sabihin nun? Hindi siya pwedeng magsinungaling. Siya lagi ay magsasabi ng totoo. And alam niyo po ba, sa mga friends na lang natin na meron tayo, ang madalas na magsasabi ng totoo sa atin, yung talagang kilalang kilala nila tayo. Pero yung hindi ka gaano kilala, madalas hindi sila magsasabi ng totoo sa'yo. But Jesus, dahil kilalang kilala ka niya, He will speak the truth in your life. And last but not the least, is actually si Jesus, dahil alam niya yung talagang pinakapangailangan mo sa buhay mo. The only thing that can satisfy you, He will offer up the living water sa iyong buhay. Just like the experience po of this woman sa John chapter 4, na kung saan tinatawag na the Samaritan woman. Sabihin mo nga, Samaritan woman. Now, ito pong Samaritan woman na ito, ilang beses ko na po itong na-preach sa inyo, but this time, we will look at it na sa ibang anggulo naman, ano? Pwedeng may na-emphasize po ako before sa ibang part nitong story, but this time, may emphasize tayong part na po pwedeng ma-realize mo how God really knows each and every one of us. Nakilala ka ng Diyos, maging sino ka man, saan ka man ang galing na lahi, kahit hindi maganda yung past mo, kilalang kilala ka ng Diyos.
By the way, 2,000 years ago po, if we will just turn back time, nasa time machine tayo ngayon, itong church na to nasa time machine, and sisilipin lang natin itong pagkakataon na ito sa John chapter 4, malalaman po natin na ang history ng mga babae noong unang panahon, sila po yung mga hindi nakakapag-aral. Ano? Sila po yung mga tao na kung saan masasabi talaga natin merong gender inequality pagdating sa mga benefits sa buhay. Dahil remember, noong una pong panahon, talagang wild yung mga tao, barbaric, and talagang kung sila ay hindi nila kayang depensahan yung lupa na meron sila, talagang aangkinin ito sa kanila ng mga malalakas yung katawan. And we all know na merong strengths and weaknesses ang lalaki at babae. More on mga lalaki talaga, physical talaga yan. Amen? So, noong una pong panahon, talagang medyo mababa yung katayuan ng mga babae noong unang panahon. Now, ito pong babae na ito ay kung saan meron po siyang pinanggalingan na lugar. Siya po ay galing sa lugar ng Samaria noong unang panahon. Meanwhile, si Jesus po, galing siya sa lugar ng Judea. Nang noon po, merong pagtatalo yung mga taga-Samaria tsaka mga taga-Judea. Ang sinasabi ng mga Samaritan sa mga Judeans or Jewish people, ang sabi nila, kayo yung mga too good to be true. Hindi ako naniniwalang banal na banal kayo. Banal lang kayo sa labas, pero talagang masama yung ugali ninyo. No? Para bang righteous sila kung magsalita, kung umasta. At ito namang mga taga-Judea or Hudyo ang tawag, ang sabi naman nila, itong mga Samaritans, hindi sila naniniwala sa totoong Diyos. And sila yung hindi sumusunod sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Kaya yung buhay nila magugulo. And kung titignan na lang po yung comparison dito sa klase ng pamumuhay nila, iba po noon din yung quality ng pamumuhay ng mga Hudyo sa mga taga-Samaritan, or Samaria. Now, dito po ngayon, one time si Jesus napunta sa lugar ng Samaria, and nandoon po yung isang balon na kung saan, ito pong balon na ito, nung panahon pa to, ng kanununununununuan nila na si Jacob. And at this time po, dito sa story, kakaiba. Kasi bakit? Alam niyo po, itong babae na ito ay hindi po siya sumasama dun sa mga ibang babae na nag-iigib ng tubig. So noon po, ang trabaho ng mga babae, maagang-maaga, 6 a.m., 5 a.m., sila yung mga mag-iigib ng tubig. Yung mga medyo madadali lang yung gawain. So, igib silang tubig, tapos magluluto, papakain sa mga bata, ganun yung mga usualing ginagawa nila. Now, alam niyo po ba, itong babae na ito, hindi nakita ni Jesus sa oras ng umagang-umaga. Nakita itong babae na ito sa gitna ng tanghaling tapat. Dahil bakit? Meron pong past itong babae na ito. Iniiwasan niya yung mga tao. Iniiwasan niya yung mga kapwa babae niya. Meron siyang shame, nahihiya rin siya sa kanila, at pwedeng meron siyang issue. We believe, mga kapatid, may reason sa lahat ng ating action. Amen? May reason kung bakit ka may nilalayo ang tao. May reason kung bakit nahihiya ka. May mga nasa backdrop ng lahat. Pero alam niyo po ba, itong encounter niya kay Jesus, next slide please, hindi po ito isang aksidente. And ganun din ang bawat isa sa atin ngayong hapon.
yung encounter mo kay Jesus, hindi ito isang aksidente. Kapatid, hindi aksidenteng nandito ka. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo yon, kung bago rin siya or tingin mo it's a new face ng katabi mo, sabihin mo sa kanya, hindi aksidenteng nandito ka. Come on. Hindi aksidenteng nandito ka. Alam niyo po, bakit kaya nandito yung babae na ito? Dahil sa pinakita ngayon ni Jesus na ang church pala ay hindi po ito museum na mga perfect na mga tao tulad ng inaakala natin. Kung makahanap kayo ng mga perfectong tao, is actually, nagkakamali kayo kung sa church yun makikita. Dahil bakit? Actually, ang church po is or should be a hospital for broken people. Maraming mga tao sa kapanahunan natin, yung hindi lang natin nakikita, meron silang past na hindi maganda. Pwedeng katulad ng mga napag-usapan natin ng mga nakaraang linggo, pwedeng may insecurities tayo, may mga trauma tayong pinagdaanan. Sometimes, di ba, ayaw na natin yon, pag-usapan pa. Pero alam natin, lahat ng mga past natin, ng mga hindi magagandang experiences, kapag nakalabit yan, pwedeng mag-trigger ito sa buhay ng bawat isa sa atin. Nag-initiate si Jesus ng conversation, next slide, sa babae na ito. And ano makikita niyo sa mukha ng babae? Come on. Malungkot, seryoso, di ba? Or parang naiinis kay Jesus. Alam niyo ba, sa story na ito sa John chapter 4, di na po natin babasahin, humingi lang si Jesus, sabi niya, pwede mo ba akong bigyan ng tubig mula dyan? Alam niyo, pag binasa niyo, magugulat kayo. Dinamay pa nitong babae na to, yung kung saan pinanganak, no? Yung lahi. Sabi niya, Hudyo ka, Samaritana ako. Ba't kita bibigyan? Ba't ka humihingi sa akin? Imagine niyo, no? Kapag tayo merong issue sa ating buhay, our first and foremost na pananggalang para hindi tayo masaktan is what? Hostility. Kapag halimbawa may lalapit sa'yo, o huwag ka lalapit sa akin, tas meron kang kutsilyo, pwedeng ganun. Dahil bakit? Alam mo sa sarili mo, nasaktan ka na dati, gusto mo ngayong depensahan ang sarili mo, magiging aggressive ka towards them. For some of us, pwedeng nautusan ka ng nanay mo, anak, pakibili nga dito ng ganyan. Ikaw naman, nanay, dami kong ginagawa. Yun na lang, bata ko pa. Pwedeng akala natin, wala lang kasi yun, pero sa totoo lang, pwede kang merong past. Amen? Pwedeng meron kang past hurts. Pwedeng may hindi maganda kang karanasan na kung saan nag-trigger ng sugat na yon sa buhay mo. Just like this woman, mga kapatid. And recently, sabi ko nga nung sa asawa ko, masakit yung dito kong sugat, yung nag-keloid na, nagpeklat. Magaling na. Pero siguro dun sa pinuntahan namin kasing concert, medyo masikip, tapos baka naipit yung kamay ko. Ganun pala. Akala natin minsan, yung wound, kahit nag-heal na, okay na. Di ba? Pero kapag nagagalaw, amen, sumasakit. May time na it can recall something in your past. Pero let me tell you, kapatid, itong important bagay nito, number 1, is that Jesus sees the hidden parts. Sabi mo sa katabi mo, kita ni Jesus yon lahat. Amen? Kita ni Jesus yon lahat. So, sa madaling salita, nangyari po is, alam ni Jesus yung pangailangan ng babae. He shared the gospel sa kanyang buhay. Na si Jesus yung tagapagligtas. And alam niyo po, tuwang-tuwa itong babae ngayon. But the problem is, meron siyang tinatago kay Jesus. Sabi ni Jesus sa kanya, next slide please. Sabi ni Jesus, John chapter 4 verse 16, sabay-sabay nga natin basahin, 1, 2, 3, go. Sabi ni Jesus sa kanya, sige, tawagin mo ang mister mo at
Okay, so tawagin mo yung asawa mo para parehas kayo dito na ano. Then next slide, ang sabi naman ng babae, wala po akong asawa. Wala daw siyang asawa. Pero ito ngayon, in-expose siya ni Jesus because Jesus knows the hidden parts of our lives. Alam ni Jesus yung kahit itago mo, kahit magsinungaling ka or white lie na tinatawag, alam ni Jesus yon. Tignan niyo ano sabi ni Jesus? Tama ang sinabi mo, wala kang asawa. Dahil bakit? Kasi 5 na ang naging asawa mo. At hindi mo rin asawa ang kinakasama mo ngayon. So, sa panahon natin ngayon, tignan nyo, no? Sa panahon natin ngayon, pag matagal na nagsasama ang couple, usually tinatawag na silang mag-asawa kahit hindi naman sila kasal. Hindi na iba nung unang kapanahunan. Nagets natin? Usually, ganon, ano? So, imagine niyo itong babae na ito, one after the other, nagkakaroon siya ng maraming mga relationships. Hindi lang 5, kundi 6. And tignan niyo yung sabi ni Jesus, oo, totoo ang sinabi mo. Anong mapapansin natin dito sa story? Hindi maitatago ng babae or kahit sino man sa atin na nandito yung hindi natin magandang past or yung current na buhay natin. Amen? Hindi natin matatago yan. In front of Jesus dahil kilala ng Diyos ang bawat isa sa atin. Now, mga kapatid, next slide, an important reminder sa atin is hindi lang alam ni Jesus yung mga bagay na ginawa mo, alam niya din actually, no, kung bakit mo ginawa yung bagay na yon. Amen? Hindi lang alam ni Jesus kung bakit nangyari yan, alam niya rin bakit, anong naging reason ng lahat ng ito. And tignan niyo po as we analyze itong story na ito in John chapter 4, makakakita tayo ng clues. Kaya mga nagbabasa dito ng John chapter 4, meron silang mga theories sa nangyari. Ito, hindi po ito proven na ito na talaga yon, pero theory lang. Okay? Okay ba yon? So ito, tingnan nyo na lang, in the middle of ng tanghaling tapat, tirik ang araw, hindi niya kasama yung mga babae. It is probable na kaya hindi siya nakasal ng maraming beses, is bakit? Pwedeng ganito, no? Tingnan niyo, medyo masakit to. Bakit? Pwedeng kayo, tapos kinabukasan, nagulat ka, nag-propose sa iba, kinasal sila agad. Nakuha niyo? Bakit nga pala siya may iwasan na babae? Nakuha natin? Nakuha natin? Yung bang, inaasahan niya na, ang tagal na nila, biglang wala. And possible, she tried na magmahal, pero yung akala niya, mahal din siya, yung pala one-sided lang yung pag-ibig. Tanungin mo nga yung katabi mo, may na-experience ka bang ganun? One-sided lang? Ano sabi? Come on, wala naman, yung iba? But, eto it's a reality of life. Pwedeng hindi tayo lahat nakakaranas, pero some people are. And alam ni Lord yung reason sa mga bagay na yun. Alam niyo po, sa Metro Manila survey na tinatawag, meron daw pong mga 4 na bagay na nangyayari ngayon kahit sa mga Christians na rin. Next slide. Pakita natin. Marami daw po nakasmile sa trabaho. Pero ubos na sila. O pwedeng ubos na yung pasensya, gusto nang mag-retire, kaya lang, wala naman silang perang kukunan kapag
umalis na sila dun sa trabaho nila. Marami daw na mga inis na sa mga co-workers nila. Kaya lang nandoon na lang sila dahil sa pera at trabaho. No? Seryoso kayong lahat Nag-a-agree ba kayo? At ito rin, next slide. May iba daw na, oo nga, sumasahod naman, kaya lang nababaon sa utang lalo. Tingnan nyo yung babae sa story, di ba? May past siya. Amen? May problema siya nakaraan. Pero probably pwedeng sa'yo, Pastor, hindi naman relationship problem ko Pwedeng it's about finances, it's about your co-worker, pwedeng nabubuli ka. But, ito yung makikita ko natin dito na isa lang sila. Na problema. Magkaiba, pero parehas lang silang problema. Amen? And some of us, ito yung nararanasan natin. Dahil sa panahon ngayon, grabe, nakita namin, 112 ata yun yung presyo ngayon ng gas. Pataas ng pataas. 'Di ba? Taas lahat ng bayarin, pero yung sahod naman, di naman tumataas. Pataas ng pataas yung mga binibili natin, pero mas lalo rin tayong nababaon sa utang kahit na meron tayong kinikita. Yung sinasahod natin, pwedeng hindi rin sumasakto sa mga pangangailangan or expenses natin. Mga kapatid, perhaps we have also been experiencing some things na different dito sa babae na ito. Or probably, next slide, sabi nila, marami rin daw sa panahon na to yung merong third party. Ito niya, kahit sa story siguro yung babae doon kaya hindi niya rin sinisipot yung iba, no? Yung ganito, kayo na nung lalaki. Tapos ang pinakasalan yung best friend mo. Ouch! Di ba? Aray ko, sabi nga nila. But that is the reality of life. Makikita nga natin mga celebrities, di ba? Ganyan din yung nangyayari. But let me tell you, kapatid, kanya-kanyang problema to, oo. Pero pare-parehas yan, naiisa lang yung problema na kinakaharap natin. But God knows, kahit yung lihim, hayag, secret lang, alam ni God yan. At marami rin po, next slide, pwedeng active daw sila sa church, pero meron silang silent struggle. Tahimik ka sa church, o kaya pwedeng nagbubukas ka ng pinto, katulad nung nandoon, di ba? Silent ka lang, pero may pinagdadaanan ka sa buhay mo. It can be sickness or disease, o kaya sa family mo. Pwedeng may problema ka na pinagdadaanan sa iyong buhay sa iba namang kaparaanan. And anong connect nito, Pastor? For us Filipinos, yung sistema natin, ganito, basta mukha kasing okay, okay na. Para akala natin, hindi na siya kailangan i-fix. Hindi na siya kailangan ayusin. But God knows the hidden parts. Yung mga tinatago-tago mo na kailangan palang i-deal, alam ni Jesus yun. Amen? Sino sa inyo dito, next slide, madalas kapag nagko-computer or magpo-post kayo ng pictures nyo, i-edit nyo munang malala. Di ba? Kailangan yung talagang puting-puti ka doon, kinis-kinis mo, no? Kailangan yung talagang sexy ka doon, gagamit ka pa nung minamanipulate yung bewang, no? Madalas, yun yung gusto natin i-portray. Next slide. Ano yun? Pinapakita natin yung best version natin. Parang yung babae, di ba? Sabi niya kay Jesus, wala akong asawa, single ako. Come on, di ba?
Best version, parang, uy, okay ito ah. Wala pang asawa. Yun yung madalas pinapakita natin. But, next slide, tinatago natin yung alin? Tinatago natin yung broken version natin. Ayaw natin ipakita kung sino ba talaga tayo. Kasi po pwedeng ma-judge ka o hindi ka nila tanggapin. Pero ito, no? Pagdating kay Jesus, kapatid, gusto ko sabihin sa inyo, di mo kailangan magpanggap kay Jesus. Amen? Amen? Sabi mo ngayon sa katabi na tingin mo malungkot ngayon, yan, di kumikibo. Sabi mo sa kanya, di mo kailangan magpanggap. Pwedeng malungkot yan, pero masaya pala yan. Malungkot yan, pero, di ba, alam natin, merong mga struggles talaga ang bawat isa sa atin. Amen? Alam ni Jesus yon. Huwag mong isipin na hindi nakikita ni Jesus yung hidden parts. At dahil nakikita niya yung hidden parts, nakikita niya yung mga bagay na dapat maayos sa ating buhay. Next slide. Ito, no? Important ito, na si Jesus sasabihin niya kung ano yung katotohanan sa buhay mo. Naulit ko, sasabihin ni Jesus kung ano yung katotohanan sa buhay mo. Kung nahihiya kang magsabi ng totoo, God will tell it to you personally. Ito marami sa atin, ayaw natin marinig yung truth. Because sometimes the truth hurts more than the lie. Amen? Sometimes, ayaw natin ang masasabihan tayo ng hindi maganda. Pero kung hindi talaga maganda, paano natin tatanggapin yun? And this is what Jesus says. Tingnan niyo hindi niya sinabi na, pangit na nangyari sa buhay mo, kaya ka ganyan, wala ka kasing Diyos. Hindi niya ginanon yung babae. But take note, na kapag siya nagsalita, walang condemnation. Walang condemnation. Take a look at this. Next slide. Muli natin basahin, sabay-sabay natin basahin one more time. Wala po akong asawa, sagot ng babae. Sabi ni Jesus sa kanya, tama ang sinabi mong wala kang asawa. Kasi 5 na ang naging asawa mo, at hindi mo rin asawa ang kinakasama mo ngayon. So, totoo ang sinabi mo. Tingnan niya, imbes actually na sabihin niya na, nagtatago ka ba, kunyari ka pa, sinungaling ka rin pala. Tingnan niya, he actually complimented the woman instead. Ano sabi niya? Tingnan niya sabi sa dulo. So, ano daw? So, totoo ang sinabi mo. Now, dito natin makikita, una sa lahat, si Jesus ay hindi plastic. Mga kapatid, si Jesus, hindi siya magkukunwari sa harapan mo. Kung ano yung totoo, sasabihin niya. Pero, ito yung maganda na nakita ko dito. Jesus will tell you the truth, pero ito, tandaan nyo, di ka niya dudurugin. Sabihin niya yung mali sa buhay mo, pero hindi ka niya pipinuhin sa pagkakamali na yun. Pwede niya sabihin na, kung ito talaga yung issue ay maharot ka kasi kaya ka ganyan. 5 na yung naging mo. Pwede niya sabihin yun, di ba? Lalo na sa social media ngayon, madalas yung malakas mang bash, yung nakalak pa yung profile picture, yung profile nila, di ba? Dahil bakit? Ayaw nilang magantihan. Pero sa totoo lang, si Jesus, hindi naman siya kaya gantihan ng babae, sila nga lang dalawa eh. Pwede na siya magsalita ng masasama sa kanya, pero
He did not choose to say anything na ganon. Now, sa ating mga buhay, sa panahon ngayon may tinatawag na dalawang extremes. Okay? And you should be aware sa bagay na ito. Okay ba yon? Ano yung extreme na ito? Una, yung sinasabing judgmental. Yung extreme na to, yung nagsasabi na, kasalanan mo yan, lumayo ka kasi sa Diyos eh. Pwedeng ginanon yung babae, di ba? Kaya nangyari sa'yo yan, wala kang kasing faith. Kasi di ka na kasi nagbabasa ng Bible, di ka nag-church, buti nga sa'yo. Sometimes, ganun tayo. Sa mga ibang tao na pwedeng di maganda yung buhay nila. Nagiging judgmental tayo sa kanila. Or probably ganito rin naman. Sa kabilang banda, pwedeng masyado naman tayong tolerant sa kanila. Ano yung tolerant na to, pastor? Yung ano yun? Sige, gawin mo lang, mali yan. Wala ka mali. Ginagawa naman lahat yan. Go lang. Sige lang. Si Jesus, hindi siya judgmental at hindi po siya tolerant. Naulit ko, si Jesus ay hindi judgmental at hindi siya tolerant. Bakit? Si Jesus po, He will tell the truth, pero yung judgment niya, hindi yung judgment na katulad ng atin. Na parang wala ng pag-asa yung tao. Na parang dudurugin mo na nga siya, siya na nga yung nakaranas ng di maganda, tas mas lalo mo pa siyang ipipin down. You will notice na si Jesus, hindi siya ganon. Anong meron si Jesus? Next slide please. Meron lagi siyang biyaya at lagi merong katotohanan. Naulit ko po, it's grace and truth. Yan ang meron si Jesus. Amen? Now, anong biyaya, pastor? Ito yung bagay na hindi natin deserve. Kung gusto natin na i-judge tayo ng Diyos sa deserve natin, kung deserve talaga natin ang isang bagay, alam niyo po, kung patas talaga si God, patas lang siya, judge, talagang, He has the capability to judge naman talaga, and magiging patas si God, magiging just siya sa lahat. Kung ano yung kasalanan natin, lahat, may kapalit yon. Ang grace, ito yon. May kapalit yung bagay na ginawa mo, pero hindi na. Tinanggal ko na yung kapalit. May nagbayad na dun sa dapat ikaw ang magbabayad. Amen? And ito yung truth. Dahil binayaran na ng Diyos, yung bagay na dapat mong bayaran, hindi ito yung, gagawin ko ulit kasi patatawarin lang naman ako ulit eh. Every time, mapapansin nyo sa Bible, when Jesus heals, at pag yung isang tao rin nagsisi sa kanyang kasalanan, ito yung lagi yung sinasabi, go and sin no more. Bakit? Kasi, kailangan kung ano yung tinanggap mo, pinapamuhay mo ngayon. Kung tinanggap mo yung pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay, yung pag-ibig na yun, dapat hindi yung inaabuso mo yung pag-ibig na natanggap mo sa iyo. Kung hindi, pinapamuhay mo na, okay, dahil mahal ako ni God, hindi ko nagugustuhin yung mga bagay na hindi niya gusto na gawin ko. Amen? And ito actually yung nangyari sa babae. She discovered na si Jesus pala yung talagang kailangan niya sa kanyang buhay. Na hindi niya na kailangan pumunta sa temple. Or kailangan lagi siya nandoon. Nung una pong panahon, talagang ang layo-layo ng templo sa mga bahay ng mga
tao noon sa hanap buhay nila. And some people, hindi na rin nakakarating, hindi na rin nakakapag-offer. Some people, parang feeling nila kulang yung buhay nila. But sabi ni Jesus, mula sa araw na to, ang Diyos ay Spirit. Sabihin, kahit wala ka sa church, pwede ka mag-pray. Amen? Amen? Kahit wala ka sa church, pwede kang lumapit kay God. Pero hindi sinasabing huwag ka na mag-church. Kailangan mag-church ka pa rin. Pero kung lalapit ka kay God, hindi lang nakukulong si God sa church. Amen? You can pray kahit ikaw ay mag-isa. Andiyan siya, karamay mo sa lahat ng pagkakataon. And He says, last but not the least, that He offers the living water. Na meron pala na tubig na kung saan hindi ito physical na tubig, spiritual water na talagang kailangan ng mga espiritu rin ng bawat isa sa atin. Kung paano ang katawang lupa natin kailangan ng tubig, ang kaluluwa at espiritu naman natin kailangan ng living water. Sabihin mo nga, living water. Tingnan niyo po ang sabi ni Jesus sa verse 13 sa John chapter 4. Sumagot si Jesus sa babae. Nung time na binibigyan siya ng tubig, anong sabi ni Jesus? Mauuhaw pa rin ang mga umiinom sa tubig na ito. Pero, ano sabi niya? Hindi na mauuhaw ang mga iinom ng tubig na ibibigay ko. Parang bukal yun na nagbibigay tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Ito in-address ni Jesus yung pinakakailangan natin sa ating buhay. And that is what? Eternal life. Hindi ito yung hindi ka na mamamatay simula ngayon. Na immortal ka na. Eternal life is a life with God. Anong kaibahan nun, pastor, na life with God? Si God, siya yung pinagmumula ng lahat ng magagandang bagay sa mundo. Tulad ng pag-ibig, kapayapaan, lahat ng mga blessings na nakikita mo, sa Kanya nagmumula yun. So kung ayaw mo ng kapayapaan, ayaw mo ng pag-ibig, dahil sobrang mahal ka ng Diyos, hindi ka niya pwedeng pilitin kung ayaw mo. Okay? Kung ayaw mo kay Jesus, hindi ka niya pwede pilitin sa bagay na ayaw mo. Ang pupunta sa langit, mga kapatid, ay ganito. Yung mga taong alam nila hindi sila deserving ng pagpapatawad ng Panginoon, pero nandun sila, hindi dahil sa sila ay mabuti, hindi dahil sa sila ay matuwid, pero dahil may Diyos na nagbayad ng kanilang mga kasalanan at nabubuhay lang sila para sa Kanya. Na si Jesus pala yung kailangan nila sa kanilang buhay. Tingnan niyo po, sabi ngayon, hindi na daw mauuhaw ang mga iinom ng tubig na ibibigay ko. Next slide. Meron pala mga bagay sa ating buhay na akala daw natin makakapuno, makapagbigay ng satisfaction sa ating buhay. Pero sa totoo lang, pansamantala lang daw pala yun. Tingnan na lang natin, mga kapatid, ang meron sa ating kapaligiran. Ano mga bagay na pansamantala na meron? Lahat ng gamit. Lahat ng bagay. Pansamantala. Hindi lahat magtatagal. Katulad ng katabi mo. Hindi lahat magtatagal yan. Ang gamit na meron dito, ang church building na to, hindi rin to magtatagal. Lahat ng bagay sa mundo ay hindi magtatagal. Next slide, sa kapanahunan ngayon, ang pera, kung gaano kabilis dumating, ganon din kabilis nawawala. Sino dito?
nagja-Jollibee. Nabubusog ba kayo? Less than 100 pesos? O usually dapat pag o-order ka na busog ka, Pastor, pinaka-minimum siguro 2 mix and match. Yun yung ino-order. Dahil bakit? Para busog. Pero greater than 100. Tignan nyo, no? Ang pera, kaya rin mabilis, tumataas mga bilihin, and probably hindi rin naman nadadagdagan. Money comes and goes. Amen? And ano bang masasabi natin sa enough is enough? May tao na ba sa balat ng lupa nagsabi na okay na to, bigay ko na lahat ng pera ko? Wala. Dahil bakit? Dahil walang kasapatan yung pera. Walang kasapatan ang pera. Lalo na kapag meron ka niyan, tatago mo na. Imamaleta mo na yung mga pera na yan para hindi makita ng iba. Wala kasing kasapatan. Relationship. Ano masasabi natin sa relationship? Kung ito yung magpapasapat lang sa buhay mo, nagkakamali ka. Kung ang purpose mo ay mahanap lang yung babae o lalaking magiging love of your life, yun lang yung purpose mo, nagkakamali ka. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon masaya sa relationship. There are struggles at times. Amen? Pero ito, there are times din naman na dahil sa merong mga struggles yung mga couples, they will find someone else na magsasatisfy ng desires nila. Dahil yung desires, ano yun? Ng bawat isa sa atin, walang kakontentuhan. You always want that latest gadget, latest phone, di ba? Lalo na merong ngayon? iPhone na ba ngayon? 17. Nalabas na rin, 18 sa September ata. Yung iPhone 16 mo, obsolete na ng ilang taon lang. Akala natin, it will satisfy ourselves. Pero hindi. Ano pa? Approval ng friends. Sometimes, may mga nakaranas siguro ng ganito. Yung friend mo ngayon, kaaway mo na ngayon. Madalas, gusto natin kasama yung mga friends natin, pero pwedeng darating yung time na kung saan, dahil hindi ka na rin nila kailangan sa buhay nila, wala na sila. And sometimes, ito yung nafe-feel natin, bakit, Pastor, kahit meron ako ng mga bagay na to, parang kulang pa rin. Have you noticed, mga kapatid, maraming mga tao ngayon are wanting to find God sa kanilang mga buhay. Whether basketball player yan, artista, or someone na mayaman. Bakit kaya sila puro nagsasabing kailangan nila si God sa buhay nila? Because they found out na kahit meron sila ng fame, meron sila ng pera, meron silang validation sa mga taong nakapaligid sa kanila, nagsasabi, ang ganda mo talaga, ang pogi mo talaga. Parang kulang pa rin kahit meron nun. Kahit nasa relationship sila, parang meron pa rin kulang. Mga kapatid, let me tell you that the only one that can satisfy our lives, apart from sa mga bagay na itong nabanggit natin, yung hinahanap mo sa relationship, sa pera, sa validation, si Jesus lang talaga. Yung matatagpuan mo na makakapuno sa iyong buhay. Naulit ko, Jesus is the only one who can satisfy your soul. Sabihin mo sa katabi mo, si Jesus lang. Come on, sabihin mo, si Jesus lang. Now, gusto kong basahin sa inyo, after ng conversation lang ni Jesus,
na-realize ng babae na si Jesus pala yung Diyos na hinahanap niyang pag-asa niya sa kanyang buhay. No? Tingnan niyo to, no? Bakit nga pala yung babae nasa balon? Para mag-igib ng tubig. Okay? Tanghaling tapat. Pero, nakakatawa, dahil pagdating ng verse 28, anong sabi? Sabay-sabay natin basahin, malakas na tinig. 1, 2, 3, go! Tapos, iniwan ng babae ang... Sino sa inyo dito, pag nakaiwan ng wallet sa bahay, babalikan mo? Dahil bakit? Kailangan mo. Di ba? Kaya ka nga alis dahil kailangan mo yun. Ito nag-usap lang naman sila ni Jesus tungkol sa si Jesus yung magiging satisfaction ng kanyang buhay. Na si Jesus yung magbibigay ng pag-asa sa kanya. Bakit kaya, ito no, tingnan niyo maigi, bakit kaya iniwan niya yung lalagyanan niya ng tubig dun sa balon? Tas bumalik dun sa syudad niya. Bakit? Nakita niya kasi na ang makapagsasatisfy lang ng kanyang buhay, si Jesus. Kaya kahit konti yung pera, hindi maayos yung relationship, tuloy lang ako sa pamumuhay ko. Hindi ako yung parang sobrang madadown sa mga nangyayari sa buhay ko. Alam niyo po, ito no, ang mga tao daw po na naniniwala sa Diyos, may pagtitiwala sa Diyos. Ito 70%, sabi sa studies, na most likely ay mau-overcome mo yung depression, anxiety, fears, or worries sa buhay mo. And 90% likely daw na mas magiging successful ka to overcome yung mga problems mo if you have faith in the Creator of the universe. Now, ano masasabi natin dito? Pag na-encounter mo pala si Jesus, ano yun mga kapatid? Yung mga bagay na akala mo, kailangan mo, mas magiging less important na pala. Akala mo noon, ito yung pinakakailangan ko sa buhay ko. Kaya bibigyan mo ng maraming oras, pero hindi pala yun yung makakapag-satisfy ng iyong buhay. Kaya may mga ganito, no? Iniiyak-iyak ko yan noon. Hindi ko pala yung kailangan sa buhay ko. Dahil bakit? Na-realize nila na meron palang pinaka-important sa kanilang buhay. And the most important thing sa buhay ng isang tao is what? Their relationship with Jesus. Next slide, please. Yung mga lalagyanan po ng tubig na ito, sisimbolize ito ng mga pwedeng hinahabol natin sa ating buhay. Yung inuulit-ulit nating ginagawa, akala natin, it will satisfy yung ating desires. Ano po yun? Bisyo. Marami pong pwede maging bisyo. Hindi lang po yan yung sigarilyo at alak. Pwedeng games, or anything, social media, pwedeng sobrang daming oras mo doon, naagaw na ibang oras mo sa ibang parts ng buhay mo. O kaya, dami mong mga friends, time sa friends na hindi mo na naiukol sa ibang mga areas ng buhay mo. Ano pa? Toxic relationship. Dati umiiyak ka pa, bakit mo ako iniwan? Tapos ngayon, marirealize mo na hindi ko pala siya kailangan sa buhay ko. Ang saya pala. Uy, ang gaang. Bakit? You found Jesus who can satisfy your soul. Kaya may manligaw o wala, may sumagot man sa'yo o wala, okay lang.
Insecurities. Ano pa? Approval ng tao. We all want na maging accepted tayo. And tingnan nyo, no? Yung babae na ito sa story, ilan yung naging ka-relationship niya? Ilan? 6. 6. She want acceptance every time. Pero, kaya rin hindi nag-work out, pwedeng may isa sa kanila na hindi na nag-accept sa isa't isa. We all want that approval, that acceptance sa mga tao. But, ito yung meron tayo ngayon kay Jesus. Next slide. Hindi mo kailangan ayusin yung buhay mo bago lumapit sa Kanya. Ano kailangan natin gawin? Sabay-sabay natin basahin. Kailangan mo lang lumapit at siya ang mag-aayos ng buhay mo. Amen? Ready na ba kayong lumapit kay Jesus this afternoon? Tayo tayong lahat, come on. And gusto ko lumapit ka kay Jesus ngayong hapon na ito, kapatid. And as you come to Him, pikit mo yung iyong mga mata ngayon. I-focus mo yung mind mo kay Jesus, yung heart mo kay Jesus. And pwede bang sumunod ka sa prayer na ito? Ngayong hapon na ito. Come on, just say it with all your heart. Sabihin mo, Jesus, sa narinig ko po ngayong gabi, ikaw pala talaga ang kailangan ko. Mula sa araw na ito, tulungan niyo po ako na sa lahat ng problema ko at inaakala ko na makapagsasatisfy sa akin, mapagtagumpayan ko po ang mga bagay na ito. At ikaw, Lord, yung tumulong sa akin na ma-overcome ko ang lahat ng struggle sa aking buhay. Baguhin mo po ako simula sa araw na ito. In Jesus' name, amen and amen. Can we sing that song one more time? Hosanna in the highest. Yung kanina, alam niyo po, it's a song na tinataas mo ngayon yung lahat ng mga burdens mo kay Lord. Sinasabi mo na, God, ikaw yung mas greater sa lahat ng ito. Binibigay ko ngayon ito lahat sa iyo. Amen? And pwede kang pumunta sa lugar na ito, ang bigat-bigat ng dalahin mo, pwede bang itaas mo ngayon yung dalawa mong kamay as a sign na, Lord, binibigay ko sa iyo lahat ang bagay na ito because you are the God who is in the highest na kung saan, Lord, overall, kaya mong baguhin yung sitwasyon ko. Kaya mong baguhin yung problema ko, Panginoon. Kaya mong kumilos sa aking buhay simula sa araw na ito. Can we sing that song? Come on, 1, 2, 3, go. Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Come on, mga babae naman, kumanta. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Mga lalaki naman, kumanta, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lahat tayo, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna,
more time. Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Yes, Lord, we thank you because ikaw yung nasa kataas-taasan, Panginoon, and nakikita mo lahat ng bagay. Nakikita mo kami. Nakikita mo lahat ng pagsubok, ng pinagdadaanan namin, problema namin, lahat ng bagay na nangyayari sa aming buhay. Lord, tinataas namin ito sa iyo dahil alam namin ikaw yung nasa kataas-taasan na may dala ng mga solusyon sa mga bagay na ito. Can you just lift up your hands kung meron kang personal prayer kay Lord? I want to pray for you. Anything, anong personal prayer mo kay Lord? Tungkol ba yan sa work, sa pag-aaral mo, or pwede magte-take ka ng exam and kailangan mo ng prayer, or pwedeng nagbabala ka kung papasok ka ba sa relationship. I want to pray for you, kapatid. Lord, nilalapit ko sa inyo ang mga kamay na nakataas ngayong hapon na ito. Lord, probably marami silang mga worries sa kanilang mga buhay. And nakakaranas sila, Lord, na nandoon sila sa middle of the road na hindi nila alam kung saan sila pupunta. But Lord, we believe that you will give the direction sa kanilang mga buhay. Ilayo nyo sila, Lord, dun sa mga maling tao. Layo nyo sila, Lord, sa mga masasama na mga influence sa kanilang buhay. At Lord, ilapit mo sila lalo sa iyo. Lord, from this starting point ng kanilang buhay, from this Sunday forward, dalangin namin, Lord, magkaroon talaga ng pagbabago sa mga sitwasyon nila. Anyone na pumunta sa lugar na ito na merong sakit at karamdaman, we proclaim the Lord's healing right now in Jesus' name. Ano man mga gawa ng kaaway na dyablo sa kanilang buhay, ito'y pinuputol namin ngayon din. Wala kayong karapatan sa kanila, and we proclaim God's victory sa buhay ng bawat isa. Lord, we thank you dahil meron kaming breakthrough sa aming mga pag-aaral. Binibigyan nyo kami ng kasipagan sa mga work din nila, Lord. We believe that you will promote them and i-enhance nyo, Lord, yung skills nila, yung abilities nila to be promoted. Ganon din, Lord, sa mga magpapakasal. I-lead nyo rin po sila, Panginoon, sa mga tamang suppliers. Lord, sa mga nangailangan ng pera, pangbayad ng utang nila. Lord, i-lead nyo sila sa tamang trabaho. I-lead nyo sila, Lord, sa tamang business. At sa kung paano rin nila mamamanage yung kanilang pera. Lord, we believe that you are the God who will provide. Lord, nandito kami. Hindi kami basta-basta humihingi ng pera sa iyo, pero tulungan mo kami, Lord. Sa gayon ay ikaw yung maluwalhati sa lahat ng ito. Open up the heavens wide, Lord, sa buhay ng aming mga kapatid. And may you be glorified, Lord, and be magnified starting today. Lord, naniniwala kami na may ginagawa ka na sa mga kalagayan ng bawat isa sa amin. Because you know us, kilala mo kami, Lord. Alam mo yung sitwasyon namin, and alam namin, Lord, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. In Jesus' name, amen and amen. Come on.